guys! Welcome back to my channel. It's me, Teacher Blessy, ang inyong kikay na teacher. Ayan. So, katulad nung nakaraang vlog ko, napanood nyo na, same lang tayo ng outfit. Then, nakita pa yung bra ko. Para isang film na lang tayo and para makasave tayo ng time, energy, makeup, and outfit. Ayan. So, for today's vlog, chika-chika time lang muna tayo. Wala tayong i-review na makeup. Wala tayong mga ipapakitang ko ano kaya, wala muna. So, ngayon is chika-chika lang tayo. Since kababalik ko lang ulit sa pag-upload, sana magtuloy-tuloy to. Supportan nyo ako, kulitin nyo ako na mag-upload, guys. Kulitin nyo ako, mag-comment kayo. Girl, mag-upload ka na. Ganun yung gawin nyo para mapilitan ako. So, ayan. So, wala muna tayong mga i-review and so on. So, ito, chika-chika time lang muna tayo. Mag-live update tayo since, ayun nga, kababalik ko lang ulit sa pag-upload. Hindi naman ako sikat. Meron lang akong 500 something na follower or subscriber na sana nandyan pa rin kayo sa mga estudyante ko na naandyan, nanonood. Hi sa inyo. Ayan. So, chika-chika tayo muna tayo. Marami kasi ako nare-receive na mga questions since yung nag-deactivate ako sa Facebook. So, yun yung maraming message sa akin. May mga tumatawag na ano nangyari sa'yo, bakit parang bigla kang nawala, ganto, ganyan. Parang feeling namin, nagtatago, ba't ko nang ako? Parang feeling namin, nagtago ka, or may problema ba, or something, ganyan. So, sagutin na natin sila na sana nanonood sila para para isang na lang. So, una, bakit nga ba ako nag-deactivate sa Facebook? Okay, so nag-deactivate po ako sa Facebook kasi parang lately napapansin ko yung mga posts, since alam natin ngayon na tayo ay nasa quarantine stage, ganyan, kasi nga may COVID, ganun. So, napapansin ko yung mga ibang sinishare na posts, mga ibang nag-i-status tungkol dun sa pangyayari sa mundo natin. Hindi siya nakakatulong sa akin mentally. Hindi rin siya nakakatulong sa akin spiritually. Na parang umabot sa point na natatakot ako, ganun. So, sabihin nyo na kung OA, ano ba yan? OA kung OA, pero umabot kasi ako dun sa point na parang feeling ko anytime magkakasakit ako, parang feeling ko anytime magkakaroon ako nitong virus na to. Kakabasa naman kung ano-ano. Tapos may mga fake news pa. So ako, parang matulungan ko yung sarili ko. Ang ginawa ko nung time na yun is nag-deactivate ako sa Facebook. Tapos, so nag-deactivate ako sa Facebook, nung una parang plano ko, 1 week ko lang siyang gagawin na magde-deactivate. Actually, matagal na pala akong naka-deactivate. Bago pa mag-COVID, na ako, deactivate, tas mag-active ulit, magde-deactivate, tas mag-activate ulit, ganyan. So, ito na yung pinakamatagal na sobrang nawala ako sa Facebook, ganyan. Kasi, ang plano ko nun 1 week lang. 1 week lang ako magde-deactivate. Nung nag-start na mag-lockdown, na ako noon, na parang 2 days after nung nag-announce na lockdown na, nag-deactivate na ako. Tapos, plano ko nga 1 week lang. And then, na-enjoy ko na siya na wala akong nababasa, na-enjoy ko na wala akong nakikita, ganyan, kasi hindi talaga siya nakakatulong sa akin. So, minsan parang titignan ko lang saglit, tapos ilang scroll lang ako. Minsan tinitignan ko lang din yung wall ko, kung ano yung mga share post ko dati, ganyan. Tapos magdi-deactivate na ako ulit. Hanggang sa na-enjoy ko na siya, and then yung tinuloy-tuloy ko na hanggang sa nasanay na ako na wala na akong Facebook account. So, meron na lang ako is Instagram and TikTok. Follow nyo ako sa TikTok, DesildaGray05. Bakit siya 05? Kasi nung nag-create ako ng account, wala nang ibang available, iyon na lang. Okay? So, ayun. Tapos, plano ko na rin na soon mag-deactivate siguro sa IG para talagang wala na. Kasi nagkaroon ako ng isa sa mga napansin ko sa sarili ko na nagkaroon ako is, ang bilis kong mag-react into something na halimbawa, friend ko, nag-status ng ganito, parang feeling ko agad ako yung pinariringgan kahit hindi ako. Nagkaroon ako ng gano'n na hindi ko alam kung paano din siya i-overcome. So, ngayon naisip ko, sige, magde-deactivate na lang ako para wala na rin akong nababasa or something ganyan. Wala talaga. So, mas okay siya sa akin. Number 2 is, bakit daw ako nag-resign sa work? Yes, nag-resign po ako sa work. And hindi na po ako isang kindergarten teacher, pero kaya Teacher Blessy pa rin, kasi po ako po ay isang teacher pa rin, pero hindi na ako nagtuturo with the Department of Education. Wala na po ako sa DepEd, wala na po ako sa hindi na po kindergarten teacher, isa na po akong university, matawag doon, hindi university professor kasi mayroong mga step-step doon
Instructor 1, ayun, tama. Sinabi ko talaga yung position ko, oh my God. Ayan, basta isa-isa po ako sa mga university na nagtuturo. And, dati kasi part-time lang ako doon. Nagpa-part-time lang ako ng turo. And then, na-enjoy ko siya. Tapos, nakita ko siguro for my professional growth din. So, nag-resign ako. Ayun. Tapos, ngayon po ako na po isang college instructor. Ayan, college instructor na po ako. So, yung mga ibang estudyante ko, nanonood dyan. And, sinasabi ko, chika time to, hindi ko alam kung may manonood, hindi ko alam kung mai-inspired yung iba, hindi ko alam, pero feeling ko, kailangan ko din siyang i-share sa inyo para mas maintindihan nyo yung real meaning din kung bakit din ako umalis dun sa dating work ko. Siguro kailangan kong i-film to para pag dumating yung mga ilang years, ganyan, at binalikan ko siya, siguro meron akong matututunan or meron akong maaalala na lesson doon sa nangyari. Ayan. So, yun. Isa din sa mga reason kung bakit din ako nag-resign with the Department of Education. Kasi, hindi ko sinasabi sa hindi siya nakakatulong. Kasi kung ano man ako ngayon as a person, as a teacher, kung nagiging hindi naman ako magaling pero kung ano yung mga natutunan ko because of the Department of Education din yung kung ano yung mga seminar na inatenan ko, kung ano yung mga trainings, kung ano yung mga natutunan ko sa field, utang na loob ko talaga sa kanila yun. And forever akong magiging thankful dun sa opportunity na lahat na talagang pinaramdam, pina-experience nila sa akin, and so on. Pero isa kasi sa reason din kung bakit din ako nag-resign is hindi nakakatulong sa akin yung environment. So, ibig sabihin, marami akong naging hindi naman siya totally problema, pero marami akong na-encounter na issues, marami akong na-encounter na mga chismis against sa akin na hindi ko na talaga siya kinaya. Noong una parang hindi ko alam kung pag nag-resign ba ako, baka mamaya maging parang sign of weakness yun na nagpatalo ka, so ikaw yung nag-resign ka, so nagpatalo ka, ikaw yung talo sa battle na to. Pero nung time na yun kasi, iniisip ko, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, yung quitter is, ibig sabihin, nag-quit talaga, or ibig sabihin, dahil quitter ka, talo ka, hindi. Minsan kasi nag-quit ka sa isang toxic na bagay, sa isang toxic na sitwasyon, it doesn't mean na natalo ka, it doesn't mean na loser ka. Hindi. Nag-quit ka dun sa toxic na situation na yun kasi hindi yun nakakatulong para sa'yo. Sana naiintindihan nyo. Baka mamaya ang gulo na explanation ko. So, yun yung nangyari sa akin. Sobrang na-toxican ako with the environment. Sobrang na-toxican ako sa mga pangyayari na yun na parang ina-attack na ako, naka-experience ako at some point na-experience ko na parang bullying na siya ganun. So, sabi ko, hindi na to healthy para sa akin kasi umabot talaga ako dun sa point na hindi na ako nakakaturo, hindi na ako nakakapasok, parang bumaba talaga yung self-esteem ko sa lahat-lahat ng mga issues and so on. Yun, so sabi ko parang siguro nangyari na rin lahat ng yun. Pinakita na rin sa akin ni Lord na ganun. Kasi meron naman mas magandang opportunity sa'yo para dito. Tinignan ko siya ng ganung view. And tinignan ko rin siya ng view na mas marami akong matutulungan ng mga bata dito sa bago kong work. Kasi sila yung mga future teachers na gano'n na sana kung ano yung passion ko nun sa pagtuturo sa elementary is ma-share ko sa kanila yung mga technique, yung mga technique na ginamit ko noon, kung paano ko nag-strategize sa everyday living ko with the kids, ganyan. So, yun yung inisip ko. Tapos, yung iba, baka hindi ko pa kayang, sobrang i-share. So, yun muna yung ma-share ko din sa inyo. Okay, next one. Marami nagtatanong sa akin, nag-message kung kamusta daw ba ako. Lagi ganyan yan. Naggulat ako, may friend ako, tumawag na sa akin, kamusta ka na? Kasi parang ganito, ganyan. So, kung kamusta ba ako, masabi kong hindi pa ako ganun ka-okay. Hindi ako okay talaga. Ganon. So, pero ako naman is, as much as possible, is tinutulungan ko yung sarili ko para maging okay ako na yung mga nangyari with the past, is maging lesson sa akin, and sana dumating yung time na maging malinaw lahat ng mga pangyayari na mga nangyari sa buhay ko, ganon. Na, basta yun. Basta ang masasabi ko lang sa inyo,
is tulungan natin yung sarili natin. Kasi at the end of the day, ang kakampi mo lang ang sarili mo. Kahit ang dami-dami tao sa'yo na, halimbawa, merong taong nag-a-attack sa'yo, sinasabihan ka niya ng kung ano-ano, tapos shinare mo dun sa best friend mo. Syempre, gumaan yung feeling mo kasi nakapag-share ka dun sa best friend mo eh. Pero at the end of the day, sarili mo pa rin yung kakampi mo. Kasi yung best friend mo na yun, kahit na gusto ka niyang ipagtanggol, hindi enough yung words na sasabihin niya. Halimbawa, aawayin niya yung kaibigan, yun ang away sa'yo. Pero pag uwi mo sa bahay, may isip mo pa rin yun eh. Alam mo yun, yung may isip mo pa rin na, wait lang. So, marami rin na nagtatanong sa akin is, bakit daw ako pumayat? Ayan, marami nagtatanong yan, bakit daw ako pumayat, ano daw nangyari, ganito, ganyan. So, para masagot lang din yung tanong, guys, nagda-diet talaga ako. Grabe kayo. So, ano yung diet na ginagawa ko? Since nagsimula itong quarantine na to, ang ginagawa ko is, nag-OMAD ako. Pag sabi kasing OMAD is 1 meal a day. So, since ako late naman ako nagigising din, so, yung breakfast and lunch ko, iisa na lang. So, yun yung meal ko. Pero yung meal na yun is talagang bubusugin ko yung sarili ko, besh. Kanin talaga ako, lahat talaga ng, minsan may dessert pa, ganyan. Tapos, pagdating ng mga bandang 7 p.m. or mga 6, ganyan, mga 8, mag-snack lang ako. Tapos, yung snack na yun is apple lang minsan, or basta minsan biscuit lang. Basta hindi mo siya masasabing meal talaga eh. Prutas lang, ganyan. So, nagganon ako, and then, nag-workout ako everyday. So, kung hindi man everyday, 3 days na sunod-sunod, and then, may isa akong rest day, then 3 days ulit na sunod-sunod. Minsan naman, 4 days, tapos may 1 day akong rest. Pero minsan talaga, umaabot na everyday ako nag-workout, kaya din talaga ako pumayat. So, ano yung workout ko? Workout ko is cardio, swimming, and then, abs. Hindi ako masyadong maalam sa gatong bagay. Basta ako, ginagawa ko lang kung ano yung sa tingin ko nag-work sa akin. So, ganyan ginagawa ko. So, pag cardio ko ngayon is dance, jogging, ganyan, burpees, and so on. Tapos, kinabukasan, ganun ulit. Swimming naman pala. So, mga 1 hour swimming yan. And then, third day ko is abs naman. Talagang super sit-ups ako, ganyan. Kaya, marami nagtatanong bakit daw ako pumayat, ano daw nangyari sa akin, ganito, ganyan. So, guys, kaya ako pumayat is kasi nagpapapayat talaga ako. Pero, since ito po ay chika time, at gusto ko maging honest, siguro kaya rin ako pumayat is, marami akong pinagdadaanan lately, and aaminin ko yun, marami po akong issues lately, marami akong pinagdadaanan na mga laban na kailangan kong pagtagumpayan. Kaya basta marami akong issues lately, marami akong pinagdadaanan din, kaya siguro ako pumayat. So, umaabot din sa point na minsan is may feeling akong down na down ako, minsan naman may feeling na okay ako, pero minsan may feeling na hindi, minsan may feeling ako na wala na akong gana sa buhay, ganito, ganyan. So, kung ano man yun is, siguro dahil hindi naman ako sikat na tao is ibalato nyo na siya sa akin. Pero ngayon is super duper happy ako kasi nagbabalik na ako ulit sa vlogging, and katulad ng sinabi ko kanina, sana yung mga tao na nanonood sa akin dati dyan na talagang inaano pa ako, kino-comment, nag-message sa akin na ang tagal mo walang upload, ano nangyari, sana hanggang ngayon is naandyan pa din kayo at nanonood sa akin at sinusuportahan ako, guys. Sana naandyan pa din kayo. Yun lang, guys, and kung may mga questions pa kayo, meron pa kayong gustong ipagawa, meron kayong mga suggestion kung paano ko palalawakin to aking YouTube account, is mag-comment lang kayo, guys, and see you on my next one. Bye!